Hello guys, Ugok Anime PH nga pala. Ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 43 Part 2 ng Dragon Ball Hawkeye. Ngunit bago nga ang lahat ay pwede nyo bang i-like ang ating video para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Natapos nga ang Part 1 ng Chapter 43 sa scene kung saan ay natapos na nga ang usapan nila Goku at Bardock dito kay King Vegeta. At habang sa kabilang banda naman ay napunta ang scene sa kasalukuyan kung saan ay patuloy pa nga rin ang ginagawang sparring ni Broly at Vegeta. Dito na nga papasok ang part 2 ng chapter 43. Nagsimula nga ang unang panel sa scene kung saan ay ating makikita dito ang warden ng passage na nagsalita at sinabi nito na yun susunod na nga daw. Dito nga ay ating makikita na nagulat nga si Gohan at sinabi nito na kung magalit namin ang tao na ito ay talagang katapusan na namin. Pero nang makita nga ni Warden sila Gohan at Piccolo ay bigla na nga lang itong nagulat at sinabi nito na ikaw pala yan, pasensya na kung pinag-intay ko kayo at sana hindi kayo nainis doon. Isang mainit na welcome sa inyo. Habang si Gohan naman dito ay nagulat nga sa sinabi ng Warden at sa naging action nito. Si Piccolo naman ay nagsalita dito at sinabi nito na grabe nga daw ang mood swing nito. At nang makita nga ni Warden si Majin Buu ay nagsalita nga ito at sinabi nito na kahit pala ang isang kasuklam-suklam ay pumunta rin dito. Salita nga ulit si Piccolo dito at sinabi nito na mukhang ayaw daw pala ni Warden kay Majin Buu. Sagot nga dito si Gohan at sinabi nito na mukhang yari na tayo. Salita nga dito si Piken at sinabi nga nito kay Warden na noong nga daw ay ni-inform na niya ito at kailangan ko ang permission nyo para makapasok sa loob ng Celestial World. Tulad ng sinabi ko ito nga daw ang kahalagahan para maresolba ang crisis na nangyari sa Xeno Realm. Salita naman dito si Warden at sinabi nito na mabuti nga daw, nagtitiwala nga daw siya sa Master ng Celestial Guardians, alam nga daw niya na iingatan nito ang kanilang mga bisita. Pero kung ang dalawa nga daw na yan ay gagawa ng gulo ay masaya nga daw siya na parusahan ang dalawa na yan. Salita nga ulit dito si Piken at sinabi nito na makakasigurado nga daw ito na hindi yun mangyayari. At dito nga ay pinayagan na nga silang lahat na makapasok sa loob ng Celestial World. Salita nga dito si Piken at sinabi nito na umalis na nga daw sila at agad na nga itong lumipad pa itaas. Habang si Gohan nga ay nagsalita dito at sinabi nito na saan daw ba sila pupunta. Sagot naman dito si Piken at sinabi nito na pupunta nga daw sila sa itaas ng Passage Castle at nandun daw kasi ang exit. At dito nga ay agad nang sumunod sila Gohan kay Piken. Habang lumipad nga sila dito ay nagtanong nga si Piccolo kay Piken, bakit daw galit si Warden kay Ob at Majin Buu. Pero sa kanila daw ni Gohan ay napakabuti nga daw ito at may respeto sa kanila. Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na since nga daw si Majin Buu at Ob ay isa sa mga fragments ng Supreme Zoret, alam ni Warden na ang Zoret ang naging dahilan ng kaguluhan sa nakaraan, si Warden nga daw ay may natural na pagtitimpi o galit sa mga yon. At ang katotohanan nga daw ay ginawa ni Warden ang hyperdimension para nga daw maiwasan ang kaguluhan na balak gawin ng Zoret. Dati daw kasi ay inatake ng Zoret ang Xeno Realm dahil nga daw sa napakadali lang makapunta ng mga taga-Zoret sa realm ni Xeno. Dahil nga daw sa mga ginawa ng mga taga-Zoret ay kailangan na nga daw maging mahigpit bago makapunta sa kabilang realm. Ito rin ang dahilan kaya ang mga taga-ibang deities ay napagpasyahan na gumawa ng Warden of Passage. Kasabay sa paggawa ng hyperdimension. Ngunit ang masamang maaring mangyari ay sa lilipas na ilang araw, ang mga Zoret servants ang Celestial Mage ay magawang mabypass ang hyperdimension at sakupin ang Xeno Realm. Kamakailan lang ay ginawa na naman nila ito. Ang mga ginagawa ng mga taga-Zoret ay lalong lang nagpapalalim sa sama ng loob ni Warden at sa mga kasamahan nito. Salita naman dito si Gohan at sinabi nito na sinabi mo sa amin kanina ang hyperdimension ay isa sa mga may matinding seguridad. Paano magagawa ng mga Celestial Mage na mabypass ito? Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na ang mga katanungan na yan ang isa sa mga gusto namin magkaroon ng maganda o malinaw na sagot pero hanggang ngayon ay wala pa din. Salita naman dito si Piccolo at sinabi nito na di ba sinabi mo na sila Ob at Majin Buu ay parte ng Zoret. Pero ano naman ang samin ni Gohan? Bakit sa amin ay napakagalang nila? At bakit ganun na lang ang naging reaksyon ni Koy sama sa amin nang makita niya kami? Dito nga ay ngumiti lang si Piken at sinabi nito na maiintindihan mo ang lahat na yan maya-maya lang, bagay malaman mo ang dahilan kung bakit nandito ka. Salita nga ulit dito si Piccolo at sinabi nito na ikaw ang tipo ng tao na mahilig sa mystery. Salita naman dito si Gohan at sinabi nito na may gumugulo lang sa isip ko. Di ba sinabi mo na si Warden ang gumawa ng dimension na ito di ba? Pero may isang pagkakataon na sinabi sa akin ni Papa na may na-discover daw siya sa Demon Realm, ang nagngangalang Rimes ay sinabi na yun daw ang gumawa ng lahat. Salita naman dito si Piken at sinabi nito na gumawa ng lahat.
Totoo nga daw na si Super Majin Buu na nagngangalang Raimas ang gumawa ng lahat ng bagay na nalalaman mo. Pero ang totoo ay bago pa siya isilang ay may mga bagay na sa universe. At ang isa sa mga bagay na ito ay ang hyperdimension, hindi ko na may ipaliwanag ang lahat. Dito nga ay salita ulit si Piken at sinabi nito na malapit na nga daw sila. Salita nga ulit si Gohan at sinabi nito na ano nga daw yan. Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na yan nga daw ang passage papunta ng Celestial World at yun ang atin pupuntahan. Dito nga ay mabilis na silang pumunta doon. At wala pang ang ilang minuto ay nakarating na nga sila. Salita nga dito si Piken at sinabi nito na welcome nga daw sa Celestial World ang paradise ng mga gods. Nagulat nga sila Gohan sa mga nakita nila. Salita nga dito si Piken at sinabi nito na divine, sa pagkakaalam nga daw niya ang Celestial World ay ni-design ng mga supreme deities para gumawa ng isang lugar na mapayapa. Lahat nga daw ng bagay dito sa Celestial World ay isang divine kahit nga daw ang hayop. Kahit nga daw ang mga plant at ang tubig. Ginawa nga daw lahat ng ito ng may laman na divine energy. Salita naman dito si Majin Buu at sinabi nito na ibig sabihin special din dito ang mga pagkain. Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na oo, sigurado ako magugustuhan mo ang mga pagkain dito. Ngunit bago nga ang lahat ng ito ay may mga tao kayo na kailangan puntahan. Kaya tara sundan nyo ako. At habang sila nga ay lumilipad ay nagsalita nga dito si Gohan at sinabi nito na di ba sinabi mo na ang gumawa ng Celestial World ay ang mga supreme deities, ito nga yung tinatawag na paradise of all gods. Ibig sabihin dito na pupunta ang mga deities na namatay. Salita nga dito si Piken at sinabi nito na tama. Salita nga ulit si Gohan at sinabi nito na lahat daw ba ng god dito ay nagmula sa iba't ibang universe. Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na tama, ang Celestial World nga daw ay neutral, tulad ng hyperdimension. Ang kaibahan nga daw ng realm ay ito daw ay nakakalimutan at ang bawat tao ay nabubuhay ng mapayapa. Syempre wala nga daw bagay na perfect at hindi naman daw nakakahadlang ang kakulangan ng bagay dito. Salita naman si Piccolo dito at sinabi nito na ang ilan sa mga namatay na deities ay hindi nakakapunta dito, at isa nang ang example yun nakita namin Angel kanina. Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na tama, may requirements pa rin ito para makapasok sa Divine Paradise. Tulad ng kung ikaw ay isang mabuti na deities ay madali kang makakapunta dito once na ikaw ay mawala. Makakapasok din dito ang deities na namatay sa pakikipaglaban sa isang deities na corrupt. Bagay ako ay namatay sa pakikipaglaban sa mga Celestial Mage, ako ay madaling makakapunta sa Divine Paradise. Pero meron pa rin mga deities na maayos na hindi nakakapunta dito. Ang ginawang judgment ni Warden sa isang angel kanina ay nagawa nga nito na ma-erase ang angel na yon na para bang hindi na nag-exist kailanman. Salita naman dito si Piccolo at sinabi nito sa paraan ng iyong pagsasalita, parang nakikita ng Warden ang ginagawa namin dito sa loob. Kahit nga daw sila ay nakapasok sa loob ng Celestial World ay may kakayahan pa rin ang Warden na parusuhan kami. Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na natural nga lang daw na nalalaman ni Warden ang ginagawa natin sa loob kahit nga daw ang footstep nila, kaya may kakayahan talaga si Warden na kuhain ang buhay natin kung gugustuhin niya. Sa mga sinabi nga dito ni Piken ay talagang nagulat nga dito si Gohan at sinabi nito na paano nga daw nagagawa ni Piken na ilagay sa kapahamakan ang buhay nila. Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na hindi nga daw siya irresponsible, syempre gagawin nga daw niya na ipasok ang mga ito sa loob nito dahil pinayagan naman daw sila ni Warden. Dagdag pagsabi dito ni Piken na nandito na nga daw sila. At dito nga ay nakita nila ang nakalutang na castle. Ang bagay nga na ito ay Celestial of Fortress, ito nga daw ang headquarters nila. Salita nga dito si Gohan at sinabi nito na ito nga daw ay tulad lang din ng bagay sa planetang Earth. Agad na nga silang inakit ni Piken para pumasok sa loob nito. Sa moment na ito ay bumungad na nga sa kanila ang isa sa mga kasamahan ni Piken. Salita nga dito si Piccolo na talagang gulat na gulat sa nakita niya at sinabi nito na isang angel. Agad naman ditong nagpakilala ang isang angel at sinabi nito na welcome nga daw sa mga ito, ang pangalan nga daw niya ay Endor. At sa paglingon nga nila sa kanilang likod ay bumungad naman sa kanila ang isang Saiyan. Nakita nga ito ni Gohan at sinabi nito na ito nga daw ay kamukha ni, at nang magsasalita pa nga ito ay agad naman nagpakilala ang Saiyan at sinabi nito na nakuha mo agad, kasamahan ako ay isang Saiyan din na katulad mo. Ako nga pala si Yamoshi pero pwede nyo akong tawaging sa pangalang Vegeta. Sa mga narinig nga ni Gohan ay gulat na gulat nga ito. Dito na nga natapos ang chapter na ito, like and share lang guys for more videos like this.